sa tawanan at sa swimming namin kahapon. Praise God. Maraming salamat po. Yung aking pong memories dito ay iti-treasure ko talaga habang buhay, mga kapatid. So maraming salamat. Tama si Pastor, kung hindi mababalik ang Panginoon, makabalik ako second time, and then third time, and then fourth time. Hanggang tumanda na tayo, maging lolo na ako, mapanong na ako. Hanggang namatay na tayo, tuloy-tuloy pa rin tayo sa gawain ng Panginoon. Masaya rin ako nakita ang aking classmate sa Bible School. Nandito pa siya? Si Sol. Sol, praise God. Simula lang sa Bible School kami. Ganyan na yung mukha niya. Ganyan pa rin. Hindi tumatanda mga kapatid. Still glowing. No? So, good to see you, classmate. And I am Holy Ghost proud na makita po yung ongoing construction natin na make sure na malaking event place. Ngayon pala ata ang may ganyan sa UPC mga kapatid. Glory to God. Sunod na balik ko, alam ko naka-aircon na tayo dito. Hallelujah. Sunod na balik ko, nakapintura na po sa labas. Amen. Sunod na balik ko, si Lewis, pastor na. Hallelujah. Sunod na balik ko, si Brother Philip, evangelist na rin siguro. Hallelujah. But again, maraming salamat po, Pastor Ferdinand Marcos, and sa buong Acosta family. Maraming salamat po mga kapatid. Hindi lahat ng church ganito mag-greet sa akin, pero the way niyo ako i-greet talaga, very special. So I feel like a special child of God. So maraming salamat, and to God be all the glory. Tumayo tayo lahat mga kapatid. Praise God, praise God. So bago ang lahat, gusto ko muna kayong tanungin. Huwag kayong magsisinungaling, nasa church tayo. Sino dito ang nangangarap yumaman? Ako na? Nasa kamay. Gusto yumaman? Amen. Dahil pag mayaman ka, ang dami pong advantage sa buhay, no? Maraming opportunity mabubuksan. Mag-travel ka, gusto mo, education, pleasure, almost every area of life ay maraming access pag ikay mayaman, mga kapatid. Sabi ng iba, ito po ay parang universal passport. Ang dami mong magagawa. Mamamaximize yung buhay mo pag ikaw ay mayaman. So, tanongin ko ulit kayo, sino gusto maging mayaman? Taas ang kamay. Amen. Ako gusto ko yumaman. Kayo, hipokrito kayo. Ako gusto ko yumaman, mga kapatid. Taas na ulit, pagtingin ng mga kamay. Okay, very good. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mayaman na impyerno, mga kapatid. Luke chapter 16, reading at verse 19. I'm using NASB, pero okay lang din kung Tagalog dyan. Sige, okay na rin yan. Sabay na lang, nakakaintindi naman kayo ng English. Luke chapter 16, verse 19. Now there was a rich man, and he habitually dressed in purple and fine linen, joyously living in splendor every day. And a poor man named Lazarus was laid at his gate, covered with sores, and longing to be fed with the crumbs which were falling from the rich man's table. Besides, even the dogs were coming and licking his sores. Now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom. And the rich man also died and was buried. Yun ang problema. Mayaman naman ang mahirap, mamamatay ka pa rin, mga kapatid. In hell, where in Hades, he lifted up his eyes, being tormented, and saw Abraham far away, and Lazarus in his bosom.
And he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus so that he may dip the tongue of his finger in water and cool off my tongue, for I am in agony in this flame. Ganon kainit sa impyerno. Mangangarap ka kahit patak lang ng tubig ilagay sa daliri, okay na. Ganon kainit sa impyerno, mga kapatid. I want you to focus here. Verse 25. But Abraham said, Child, remember that during your life you received your good things, and likewise Lazarus bad things. But now he is being comforted here, and you are in agony. I want to stop there, mga kapatid. Sabi ni Abraham, anong ginawa mo nung buhay ka? Ano ang ginawa mo nung ikaw ay nasa lupa? Alalahanin mo nung ika'y nasa mundong ito. Binigyan ka ng lahat ng pagkakataon na mapaglingkuran mo ang Diyos. But what have you done in your life? And now, you suffer. Yun ang sabi ni Abraham, remember your lifetime here on earth. Remember kung anong buhay mo dito sa mundo. So I want to preach to you this morning with the subject, don't waste your life. Don't waste your life. You have only one life. Only one life, mga kapatid. And one mistake, habang buhay yun na pagsisisi. So ngayon, inilang ang Diyos sa iyo. Don't waste it. Taas natin ang ating dalawang kamay. Higit natin ang ating mga mata. Tayo po ay mananalangin. Father Lord, we worship you. And we adore you. We exalt your name. Thank you, Lord, sa San Antonio Church. Thank you, my Pastor Ferdinand Acosta. Salamat sa kanyang buhay, sa kanyang vision, sa kanyang passion, sa kanyang servant spirit. Salamat, Panginoon, sa Acosta family at sa lahat ng mga leaders ng iglesia nito, lahat ng mga kapatiran, Panginoon. Dalangin ko na ang iglesia nito ay manatiling asin at liwanag sa mundo puno ng kadiliman. Lord, in this moment, we ask once again, manifest your presence in this place. Demonstrate miracles, signs, and wonders. Show your glory, Panginoon, and speak to your people through the power of your words. I decrease, you increase. In Jesus' name, amen. 10 seconds. You the best na palakpak at the best na siyaw sa muna. Kaya mo yung katabi mo, sigawan mo, sabihin mo, don't waste your life. Thank you, Jesus. And you may be seated, mga kapatid. Tayo po ay nasa mundo na punong-puno ng maling akala. Akala mo masaya, malungkot pala. Akala mo malapit, malayo pala. Akala mo matamis, mapait pala. Akala mo pera na, scam lang pala. Akala mo lalaki, Barbie pala. Akala mo babae, lalaki pala, mga kapatid. Akala mo mahal ka, ginamit ka lang pala.
Tayo ay nasa mundo ng maling akala na napakahirap ng maniwala at napakahirap ng magtiwala, mga kapatid. Pero huwag yun ang inyong katakutan. Ang pinakakatakutan nyo na maling akala ay yung akala mo sa langit ka mapupunta. Yun pala, sa impyerno ka napunta. Akala mo, porque nagsisimba ka, ligtas ka na. Akala mo, porque may relihiyon ka, ligtas ka na. Akala mo, porque kumamanta ka ng Christian song, langit ka na. Akala mo, porque nag-memorize ka na ng mga Bible verses, ay mapupunta ka na sa langit. Yun ang pinaka-nakakatakot sa lahat na sa buong buhay mo. Relihiyoso ka, pero pagdating sa hukuman, hindi ka kilala ng Diyos, mga kapatid. I challenge you, napakadaming kapatiran na nagsisimba, pero hindi naman sumasamba sa Diyos. Yung katawan nasa church, pero yung puso nasa sanlibutan. Yung puso nasa inuman. Yung puso nasa kalayawan. Yung puso nasa pera. Salamat sa inyong relihiyon, pero ang magliligtas sa'yo ay hindi ang iyong relihiyon, kundi ang iyong relasyon sa Diyos, ang iyong personal relationship with Jesus. Huwag kang papayag na ang paglilingkod mo sa Diyos ay ritual na lang. Lalo kayong mga asawa magsabi, praise the Lord. Matutuwa pa kayo yung mga asawa, pag sabihin sa inyo ng asawa niyo, I love you, honey bunch. I love you, my baby. And then pag tinanong mo, bakit ginawa niyo yan? Bakit na-sweet mo? And then sabihin ng asawa mo, kailangan eh! Kailangan mo dito, diba? Asawa mo, gawagawa. Nabasa ko kasi sa libro ko eh. Trabaho ko ito, nasabihin ko sa iyo. Ginagawa mo, pero hindi mo ginagawa ng may kagalakan. Matutuwa pa kayo na sinasabihan na pala kayo ng I love you dahil kailangan lang. Bibigyan na kayo ng bulaklak dahil kailangan lang. Aayain ka ng asawa mo mag-date dahil sabihin, kailangan yung asawa kita eh. Pero paano kung sabihin ng asawa mo, tara, date tayo, kain tayo doon sa McDo, o sa Jollibee. Sabihin tayo ng asawa mo, bakit? Actually, marami akong dapat gawin ngayon, pero walang ibang nagpapasaya sa akin na makasama kita sa gabi ito. Mas solo kita, ikaw ang nagpapasaya sa buhay ko. Diba nakakilig, mga kapatid? Yun ang relasyon na hinahanap ni Lord sa atin. Hindi nagsisimba tayo dahil kailangan na magsimba. Hindi napupuri tayo dahil ito na yung tradisyon. Hindi dapat gano'n ang ating pagsama sa Diyos. Dapat masaya tayo nagsisimba. Masaya tayo napupuri. Masaya tayo nag-iikot sa Panginoon. That's why yung nag-praise David, hindi siya nag-pray ng kaligtasan. Nag-pray siya, restore unto me the joy of my salvation. You can have salvation, pero wala ng joy. Yung ginagawa mo na lang kasi, baka pagalitan ka ng gusto eh. Baka mag-iay ka eh. Nasa na yung panahon na kinikilig ka na magsimba. Kinikilig ka sa salita ng Diyos. Kinikilig ka sa awitan, mga kapatid. Ganong klaseng relasyon ang magliligtas sa atin. Yung may joy, yung may delight, yung may pleasure. Yun ang kagalakan ng Panginoon. Yung makita tayo, na masaya tayo, na naglilingkod sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah! Kaya siguraduhin natin yung ating kaligtasan na hindi ito ritual, hindi ito relihiyon, kundi ito isang vibrant, dynamic, beautiful relationship with the God of the universe. Hallelujah! Matthew 7:21-23. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father. Ayoko sabihin ko, pero kailangan ko sabihin ko dahil ito ang totoo. Ready na kayo? Yes!
hindi na ako babalikin, pero bahala kayo. Tell us, hindi lahat dito maliligtas. Hindi lahat ng nakaupo dito ngayon ay mapapalangit. Dahil sabi sa hukuman, maraming magugulat na na-impierno sila. Pastor, Lord Jesus, bakit ganon? UPC naman kami, Pentecostal naman kami, pero alam sasabihin ng Diyos, yung paglilingkod mo sa akin, ritual lang. Yung paglilingkod mo sa akin, cycle lang. Wala kang joy sa ginagawa mo. Kaya prayer natin sa umagang ito, na lahat ng nakaupo ngayon sa iglesia nito, ay sama-sama tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya maging seryoso kayo. Huwag niyong pinupinuhin yung ating ginagawa. Tumalak pa kayo. Magpuri kayo. Magpasakay ng Biblia. Dahil gusto natin makasama ang Diyos habang buhay. Hallelujah. Wala nang pinaka nakakatakot na verse na nagpasa ko sa lahat than this verse. Nung sinabi ng Panginoon, I never knew you. Depart from me, you worker of iniquity. Mga pakitang tao, kaya nagpagalan na kayo sa panlabas. Ang galing-galing mo sa pulpito, pero pag ikaw na lang isa, gumagawa ka ng kababalaghan, gumagawa ka ng kaloohan, namumuhay ka na may maskara, hindi totoo ang paglilingkod mo sa akin. Oh, I'm so scared na mangyari yun, Panginoon. Lord, parang nakikita mo mali sa buhay mo. Itama mo, Panginoon. Ang nakikita mo mali ko, itawin mo, Lord. Natatakot ako, Panginoon, sa araw na darating. Nakakala mo, porque pastahin mo ako, namin na ako. Porque ang tatay mo, pastor, namin na ako. Porque ang tito ko, superintendent, namin na ako. No, it's not an assurance, mga kapatid. You need to work out your own salvation with fear and trembling. I don't care gaano magaling mag-preach. I don't care gaano marami na dalang kaluluwa. I don't care malaki ang church mo. I don't care marami kang pera. Kung impyerno ka lang din, it's all waste. It's a wasted life. Lahat ng gagawin mo dito sa mundo, kung impyerno lang din pa lang, kahinanan, walang silbihan na. Lahat ng mga wapo, say praise the Lord. Ayos ka. Anong gusto ko? Confidence ka. Kahit wala na naniniwala sa akin, naniniwala kayo sa sarili natin. Pero anong say-say ng guwapo nga kayo? Pero susunugin lang yung kagwapuhan yung sa impyerno, mga kapatid. Talagang kung nasa gym, todo workout ka, todo push. Diyan pa. Diet ka, mga kapatid, isda lang, protein shake, laki yung katawan mo. Yung pala nang namatay ka, sa impyerno ka lang din napunta. Anong say-say ng buwagan ng lalaki? Anong say-say ng mga inang muscle? Kung impyerno ka, lahat ng mga magaganda, say praise the Lord. Maniwala kayo sa sarili niyo, mga kapatid. Maganda kayo. Pero anong say-say ng ganda na yan? Todo baba ka sa chinchanchu, kalamansi, sa kapunta na mapayaso, pinapahid mo, sa mukha mo, todo ano ka mawala yung blackheads mo, yung mga tigidigs mo, yung mga tuldok-tuldok dito sa mukha mo, talagang very conscious ka na maging maganda ka, pero ang dulo, impyerno ka lang din. Walang saysay ang ganda, walang saysay ang kabubuhan, walang saysay ang kayamanan, kung impyerno lang din, mga kapatid. That's why sabi ni Jesus, huwag kayong matakot sa papatay ng inyong katawan. Ang katakutan nyo ay yung papatay ng inyong katawan at kaluluwa. Kaya sabi ni Jesus, mas mabuti pang putol yung kamay mo na mapunta ka sa langit kaysa yung puno yung katawan mo na nasa impyerno. Mas okay kung pupunta ka ng langit na kulay ng isang mata kaysa pupunta ka ng impyerno. Healthy, guwapo ang iyong katawan. It's always, my brother, it's always, walang sa
impyerno ka lang din. Wala sa isa yung pagpipray mo kung impyerno ka lang din. Wala sa isa yung nag-aaral ka, trabaho ka, nagsikap ka, nagpundar ka, nakabili ka ng magandang bahay, magandang sasakyan. Wala sa isa yung yan. Kung sa impyerno ka lang din mapunta. It's all the ways. So, ways. Nagpunta tayo dito sa parable ni Jesus Christ. Ang tinuturo po dito ni Jesus ay hindi na sinasabi masamang maging mayaman. Hindi po yun. Hindi po porket mayaman, impyerno na. At hindi porket pulutin ka, langit ka, hindi yun ang tinuturo ni Jesus. Ang nire-review dito ni Jesus ay yung mga Pariseo na mga laman, mga pera, mga kapatid. In Luke 16:15, sabi ni Jesus, ang tinuturing ninyong mahalaga ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Yung mga tinitingnan nyo is detestable to God. The world we live in ay may special treatment sa mga mayayaman, sa mga famous, at kaya yung mga Pariseo gusto nilang maging mayaman. Para may VIP treatment sila mga kapatid. Pero nilabiyok sila ni Jesus sa Luke 12:15, ang sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kaskiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusuka sa dami ng kanyang pag-aari. Hindi porket mas mayaman ka, mas mataas ka na sa ibang tao. Hindi porket mas maganda ang bahay mo, mas mataas ka na sa ibang tao, mga kapatid. Hindi i-criticize dito ni Jesus yung kayamanan. Hindi rin i-criticize dito ni Jesus yung mga mahihirap. Hindi sinasabi ni Jesus, maging pulutin kayo para mapalangit kayo. Hindi yun! Kundi ang tinuturo dito ni Jesus, hindi ang estado mo sa mundo ang basihan ng estado mo sa langit, mga kapatid. Hindi porket sikat na sa mundo, sikat ka na rin sa langit. Hindi porket mayaman ka sa mundo, iniisip mo, aprobado na ng Diyos yung buhay mo. Hindi sukatan ang pera, hindi sukatan ang material, hindi sukatan ang pagpapala, bilang sign ng approval ng Panginoon. Kung ano yung pag may binibless sa akin, sinasabi natin, wow, grabe yung favor ni Lord sa buhay niya. Talagang, mahal na mahal siya ni Lord kasi naligaman niya. Tayo, sobrang hirap natin, kung tayo utang-utang, mga katapusan, Dubai, dyan mga kapatid. Kung ano ang nilagawa natin, kawawa naman tayo, sinumpatay ng Diyos. Hindi po ang material ang sukatan ng aming spiritual na kapayungan sa Diyos. Kung ganyan ito ang isip, ito na yung sabi ni Jesus Christ, tingnan ito mayaman! Buong buhay niya, binuhos niya sa kanayawan, kayamanan. Meron siyang pera, meron siyang parasyo, meron siyang pagkain. Pero sinayang niya ang buhay niya. Dahil sa impyerno lang din siya napunta, mga kapatid. Sayang lang ang pagsisikap mo kung wala ang Panginoong Jesus sa iyong buhay. Sayang lang ang achievement mo sa mundo kung wala ang Panginoong Jesus sa iyong buhay. Yun ang pinaka-nakakatakot. Huwag kayong matakot kung yung mga pangarap nyo hindi nyo makabot sa buhay na ito. Okay lang. Pangarap nyo makapunta ng Switzerland, pero namatay ka na. Okay lang. Huwag kang mangyayag. Hindi porket hindi mo na abot yung pangarap mo, sayang yung buhay mo. Huwag kang maniwala doon. Ang pinakasayang ay ito. Naabot ang pangarap mo, naging mayaman ka, naging matagumpay ka, sabay impiyerno mo pa. Yun ang sayang ng kapatid. Na nasa iyo lahat ng success na mayroong pinapangarap ang tao, pero namuwi ka sa impiyerno. Pero mas mabuti pa na ang buhay mo, maaaring talira, maraming kabihatian, puro iyakan, ilang beses ka nasaktan, ilang beses ka nalungkot, pero pagdating sa dulo, nasa langit ka, mga kapatid. At pagdating mo sa langit, sasabihin mo, wow! Hindi sayang yung luha, hindi sayang yung sakit, hindi sayang yung problema, hindi
Hallelujah. Huwag kayong matakot kung maaga kayo kukunin ni Lord. Amen? Sino gusto pumunta ng langit? Taas kamay. Sino gusto pumunta ng langit ngayon? Taas kamay. Bigyan na bawasan ng mga kapatid. Lahat tayo gusto pumunta sa langit, pero ayaw ko natin. Ayaw pa natin pumunta doon. Pero gusto ko na talaga mga kapatid. Gusto ko na talaga mga kapatid. Gusto ko na makasama ang Panginoon. Pero hindi niya mawin ko ba? Kasi babalikin ko pa kasi ako dito sa anniversary kaya. Hindi ako yung buhay nila ng mga kapatid. I really want to die. You know what, mga kapatid? Nasa panahon kaya sobrang sama. Ang hirap ng mga piling banal. Noon para magkasala ka, kailangan mo pumunta sa bar para magkasala. Pero ngayon, nandito lang sa bulso mo. Pwede ka lang maipiyerno mga kapatid. Sabi ko, Lord, ang hirap mga piling banal sa'yo. Kung alam mo mapapakasay ako sa future, kunin mo na ako, Lord, please. Ayaw ko maipiyerno, Panginoon. Hindi ako natatakot mamatay mga kapatid. Every day, ready na ako mamatay. Dahil wala akong ibang goal sa buhay ko, kundi makita ang Panginoong Jesus mga kapatid. Di ba? Di ba sobrang sarap ang feeling mo? One day, makikita mo na si Jesus. Yung dati mo lang binabasa, yung dati mo lang naririnig, makikita mo na. Kung hinihilaw mo na lang na, alam mo yung maglalagad sila na gano'n, oh my God! Ayun, feeling mo mga kapatid, na makikita mo na si Jesus face to face. Ang mahirap kasi sa inyo, ginagamit niyo si Jesus para makapot yung pangarap niyo. Baliktad eh. Pag-iiparan mo si Lord, para ibigay niya sa akin ko. Para ibigay niya sa akin ko. Dapat si Lord yung goal. Lord, ibigay mo sa akin ko para mas lalo akong maglingkod sa iyo. Lalo akong maging tapat sa iyo. Si Jesus Christ ang goal. Not money, not position, not popularity, but Jesus is the goal. Oh, hallelujah. Mga kayo nasa Davao, mga kapatid, nakasakay ako ng pedicab, nakaparang ng pranday ko. Sabi ng driver doon, gusto kayo ano? Pero po, bigla siya umiyak. Alam niyo, pastor, namatay yung pamangkin ko. Kami na lang ako rin na. Wow, pastor, 21 years old, sayang. Bata-bata na pa, sayang. Sabi ko sa kanya, Kuya, kung sa langit ko napunta, hindi sayang yun. Kahit baka sa panamatay, okay lang. Kung sa langit ka naman napunta, hindi sayang yung buhay ngayon. Ang sayang, umabot ka ng 50, 60, 70, 80, humaba na yung sungay mo mga kapatid. Ang sayang, ang haba ng buhay na binigay sa iyo, Lord, pero pinuos mo lang sa kalayawan, sa kata, sa karaoke, sa pagmura, sa panigarilyo. Yun ang sayang. It's not how long your life, it's how you live your life that counts and that matters. Father ko, mga kapatid, walang tatalo doon sa galing ng aral. I'm sorry sa mga uncle ko. Magaling sila mag-preach, pero wala sila sa kalahari ng galing ng tatay ko, mga kapatid. Until now, wala pa rin akong nakikita lumilevel sa kanya. Kahit ako, nandito ako siya doon sa pinakataas. Iba yung level ng galing niya mag-preach, mga kapatid. Para siyang kibuloy na matino. Parang gano'n. Gano'n siya magaling mga matinong kibuloy. Now, but my dad, namatay siya at the age of 40 years old. Very young. Napakabata, mga kapatid. But you know, hindi sayang yung buhay na yun. Maaring 40 years lang yun. Pero grabe yung impact na binigay niya sa akin at sa buhay ng iba't ibang mga taong nakasalubungan niya, mga kapatid. And I remember, bago siya mamatay, nandun ako yakap-yakap si Daddy.
at bago siya mawala ng hininga, ang huling salita na lumabas sa kanyang bibig, ang sabi niya, Jesus. At namatay na siya. Mula sa kanyang pagsilang, tumawag siya sa Panginoon hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay. Tumawag siya sa ating Panginoon, ang kapatid. Ganon klaseng buhay ang gusto ko na pagkaharap ko na si kamatayan, hindi ako matatakot kay kamatayan. Sasabihin ko ba kay kamatayan, uy kamatayan, thank you, pakiatin na ako kay Jesus. Thank you kamatayan dahil sa iyo, dinala mo ako sa Panginoon. Ganon pag naglilingkod ka sa Panginoon, hindi ka natakot mamatay. Ang sasabihin mo, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? But thanks be to God who gave us triumph in His name. Amen. Alam niyo bakit marami sa inyong takot mamatay? Kasi hindi niyo masigurado sa kayo mapunta eh. Aha. Alam niyo kasi demonyo kayo eh. Alam niyo kasi masamang tao kayo, takot kayo mamatay. Pero pag alam mo na binigay mo na ang buhay mo kay Jesus, hindi ka natakot mamatay. Amen. Hallelujah. Yun ang sabi ni Jesus, pag yayakapin mo yung buhay, mawawala yan sa iyo. Pero pag papakawalan mo ang buhay, magkakaroon ka ng buhay. What a paradox, mga kapatid. Lose your life and you have it. Have your life and you will lose it. The only way na hindi masayang ang buhay niyo, mga kapatid, ay ibigay niyo ang buhay niyo sa Panginoon. Amen. Huwag kayong maniwala na pag-Christian ka na, boring ang buhay. Huwag kang maniwala na pag-Christian ka na, lagi ka nang malungkot. Huwag kang maniwala na pag-Christian ka na, very pale and very dry ang buhay. I'm going to tell you right now, nung nakilala ko ang Panginoon, iyon ang pinakamasayang araw ng aking buhay. Masaya maglingkod sa Panginoon, di ba? Wala nang higit pa sa saya na naglilingkod sa Panginoon. Sabi ni David, better is one day in your courts, 1,000 elsewhere. Isang araw sa presensya mo ay higit pa sa alak, sa sex, sa drugs, sa mga inaalay ng sanlibutan ito, mga kapatid. Isang araw sa presensya mo, higit pa sa 5,000 taon na nasa sanlibutan. So sobrang saya ni David, sabi ni David, one thing I have desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord, to behold the beauty of the Lord and to inquire His temple. Kagabi sa aking devotion, okay, nag-pray bago matulog, iyak ako ng iyak, mga kapatid. Binasa ko yung Philippians chapter 3, verse 8. Iyak ako ng iyak. Sabi dito ni Paul, more than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish. Yun yung translation dito, pero sa King James, dung. Ang ibig sabihin ng dung ay pulpo. Sabi ni Paul, nung nakilala mo si Jesus, lahat ng nakikita mo, parang tayo na lang. Kumpara sa beauty ni Jesus Christ, sa kadakilaan ni Jesus Christ, walang kwenta na ang lahat ng bagay. Gusto ko, kaya iyak, Lord, gusto ko umabot sa ganitong level ng passion na wala nang importante sa akin. Hindi yung posisyon, hindi yung galing mangaral, hindi yung pera, hindi yung sasakyan. Sa inyo na lahat yan. Just give me Jesus. He's the only thing that matters to me. Sa inyo na yung ginto, sa inyo na yung silver, sa inyo na yung pera. Si Jesus lang gusto ko, si Jesus lang gusto ko, si Jesus.
si Jesus love. Pag umabot na kayo sa ganung level ng realization, you are truly saved. Nothing else matter than Jesus. Na sinabi sa Book of Psalms, your love is better than life. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang ibig sabihin ni David doon, mas okay pa na mamatay na nasa Panginoon kaysa buhay na wala sa pag-ibig ng Panginoon. Jonathan Edwards, sabi niya, nag-pray siya sa Panginoon, sabi niya, Lord, stamp eternity to my eyeballs. Lord, paalalahanan mo ko na lahat ng meron sa sanlibutan na ito ay panandalian lang. At yung focus ko ay si Jesus. Pag ang focus mo si Jesus, hindi ka ma-insecure kung mas mayaman na yung kaibigan mo sa'yo. Pag ang focus mo si Jesus, hindi ka ma-insecure pag may posisyon na yung kaibigan mo kaysa sa'yo. Pag ang focus mo ay si Jesus, hindi ka matatakot, hindi ka manghihinayang sa tagumpay ng iba, mga kapatid. Bakit? Wala ka ng ibang nais, kundi ang Panginoong Jesus. Purihin mo na natin ang Panginoon sa inasyon. Hallelujah. Sino ang pinakamatandang nabuhay sa mundo? Hindi si Enrile, hindi si Enrile. Sino? Si? Methuselah. Sino? Methuselah. Right? Ilang taon si Methuselah? 969. 969 years old. Sino gusto umabot ng ganong edad? Imagine mo, Pastor, aabot ka na 969? Ilang church ang mapapatayo mo kung gano'n ang edad? Ilang lugar ang mapapangalan mo ng gospel? Ilang tao ang mahahayo mo? Ilang libro masusulat mo? Ilang kanta ang makukompose mo kung may gano'n ang edad? At ilang asawa din siguro meron ka? Si Kandamatay, di ba? Patay na naman, iba na naman, patay na naman, iba na naman. Ang sarap ng gano'ng buhay. 969 years old. Pero alam niyo, description lang sa kanya ng Bible, Methuselah, namuhay ng 969, and then namatay na siya. Anong klaseng buhay yun? Wala man lang sinabi, Methuselah, pray to God. Methuselah, have faith in God. Methuselah, kahit sinabi mo lang, umubo si Methuselah. Wala! Kahit ubo, wala. Namuhay siya ng 969, pero wala siyang ginawa sa Diyos, mga kapatid. Sinayang niya yung haba ng kanyang buhay. Pero si Jesus Christ na nandito sa mundo ito, never si Jesus nagsulat ng libro. Pero sa panahon ngayon, milyon-milyon na libro ang nasulat patungkol sa Kanya. Nung nandito siya sa mundo, sa Israel lang siya umiikot at preach. Pero ngayon, buong mundo, kilala si Jesus Christ, mga kapatid. Never si Jesus nagtayong ng hospital, pero lahat ng hospital ngayon ay na-inspire sa Kanya. Never si Jesus nagtayong ng eskwelahan, pero ang daming eskwelahan, ang inspirasyon ay sa Kanya, mga kapatid. At alam niyo ilang taon lang yung ginawa ni Jesus? 33 years! Panis. 33 years. Pero yung impact niya hanggang ngayon ay tumatagal sa panahon natin. It's not how long you live your life. It's how you live your life. At nung siya'y mamamatay na doon sa cross, anong uling sinabi niya? It is finished. Wala akong oras na nasayang, wala akong minuto na sayang, nagawa ko lahat ang Father's business. Amen. Kapatid, don't die old. Die
when you are finished. Amen. Ako marami akong nagawang kasalanan sa buhay. Ganito lang mukha ako, pero huwag kayo magtitiwala dito. Masamang tao ang mga dami kong masakta tao, naloko, mga cheats, mga bakla, lahat. Dami kong pagkukulang sa Diyos. Pero bakit buhay pa ako? Kahit ang sama-sama ko, bakit ang buhay pa ako? Hindi pa tapos, Lord. Sa buhay ko, it's not yet finished. Kaya yung katabi mo, bakit buhay pa yan? Tinanong mo ka na kapatid. Di ba ang sama ng mukha? Pero buhay pa rin. Bakit? Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Hanggat buhay ka pa, may gagawin pa ang Diyos sa iyo. Kaya huwag mong sayangin ang bawat segundo, bawat minuto, bawat oras ng iyong buhay. Ibigay mo na ang buhay mo kay Jesus. Don't waste your life. Amen. Oh, hallelujah. Ilang oras na ba? 3 hours? Tingnan niyo itong mayaman. May mansyon, maganda yung damit. Sabi ng Bible, lagi siya nakasuot ng purple. Nung panahon na yun, yung mga mayayaman lang ang nakakasuot ng purple. And the Bible says, he is living in splendor every day. Every day fiesta. Every day ang daming mga chicks lumalapit sa kanya. Every day, kainan, ang daming kaibigan. It seems like heaven for a while. Pero tingnan niyo si Lazarus, pulubi, payat, at kung sa Tagalog pa ay taong grasa, mga kapatid. Kadiri, puno-puno ng sugat sa katawan. Yung mga aso, dinidila-dilaan yung sugat niya. Mabantot siya, wala nang mamahal sa kanya, mga kapatid. Yung buhay ni Lazarus, it feels like hell for a while. Now, sa unang tingin, kung buhay tayo doon, ang sasabihin agad natin, yung mayaman ay talagang mahal ng Diyos. Pwede ba kita ba yung gusto? Ikaw yung mga kapatid. Kasi parinaan ko ka. Ito ba? Ikaw yung mayaman. Kasi ang pogi. Parang may kumuha kang senador. Sir, hindi ka tapos. Ikaw kung maray si Lazaro, ha? Opo ka, kapatid. Mali ko siya. Namit lang hindi. Hindi, wala upuan. Diyan sa sa'yo. Opo nga dyan sa sa'yo. Tukaw ka Opo ka dyan. Yan. Opo, opo. Sige, may gusto niyo opo. Now, sa unang tingin, parang sasabihin natin, talagang siya ang mahal ni Lord. Talagang siya ang pinagpala. Talagang siya ang favorite ni Lord. Kasi ang yaman niya, ang gwapo niya, ang bango-bango, ang 80%. Hallelujah. Talagang, mahal siya ni Lord kasi bless siya. Yung Lazaro na yan, marumi yan. Kadiri yung Lazaro na yan. Ang baho, may arenola. Sinumpayan ng Diyos! Galit ang Diyos yan! Kasi, pulubi siya, wala siyang makain, mabaho siya, wala yung mamahal sa kanya. Alam niyo kung bakit? Masama kasi siyang tao. Kaya siya marumi. Kaya siya mabantot. Material blessing are not sign of God's approval. Yes. Hallelujah. So yan, si mayaman, ito, si mahirap, si Lazaro. Pero ito ang problema. Pareha silang namatay. Sabay pa talaga, kalimutan mo kasar. Sabay pa talaga sila namatay. Nung namatay si Lazaro, kung na rin namatay. Patay, hingga. Hingga, yan, hindi. Yan, hingga. Maarap din ito. Lazaro na ito. Nung siya'y namatay,
siya doon sa gilid na parang pusang masagasaan doon. Sinipa-sipa lang siya doon, mga kapatid. Dahil si Lazaro, taong grasa, marumi, bantot, walang nakakilala sa kanya, walang kamag-anak na nalungkot, walang nag-alala, walang naghanap, walang nangamusta sa kanya. Pulubi siya! Pero wag ka, nung siya'y namatay, may mga anghel sa langit na nagpapaan, mga kapatid. Anghel. Narito anghel. Anghel. Kaya ito mga anghel, patayin niyo si Lazaro. Lazaro, tumayo ka rin. Ito talaga. Patayin niyo. Ayan. Ang escort ni Lazaro ay langit. Ang mga anghel, mga kapatid, sinusundo na siya. Kita nyo, hindi siya kilala sa lupa, pero kilala siya ng langit. Anong saysay? Nakilala ka sa mundo, pero hindi ka naman kilala ng langit. Anong saysay? Nasikat ka sa internet, pero wala naman ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Hallelujah! At kung mapapansin niyo sa parabulo, yung mahirap, binigyan ni Lord ng pangalan. Anong pangalan? Ano ba yan? Nakikinig ba kayo? Anong pangalan? Lazaro. Anong pangalan ng mayaman? Wala. Hindi Abraham. Mabalik na turunan yan. Anong pangalan ng mayaman? Wala. Bakit walang pangalan? Kasi kung sa impyerno ka lang din mapunta, hindi importante ang pangalan mo. Kahit Marcos ka pa, Aquino ka pa, anong mga sikat na pangalan sa sanlibutan, walang kwenta yan kung sa impyerno lang din. Makikita nyo, darating ang panahon, yung mga artista na tinitingala nyo, yung mga politisyan na sinasamba nyo, pagdating ng kamatayan, hindi sila kilala ng Diyos, hindi sila kilala ng langit, pero ikaw, wala na kilala sa'yo, hindi ka sikat, pero kilala ka ng langit. Don't waste your life. Live na makilala ka ng langit. Don't live na makilala ka sa lupa. Live na makilala ka ng langit, mga kapatid. So sinundog na si Lazaro, hawakan niya siya, and then dinala na siya, dali niya dito sa taas. Watch. Siya ang nasa langit. Nung namatay yung mayaman, ay talagang ka. Yung mga ilang araw pa na may lamay, may fudgy bar, may kape. Panchang. At sabi pa doon, alam niyo yung mga mayaman, nag-hire pala yan sila ng mga taga-iyak. No? Kahit hindi nila kakilala. Yun ang sabi ng Bible. Nung namatay yung mayaman, nag-hire pa sila ng mga taga-iyak. Dahil afford na yun. Yes. Tayo naiiyak kasi walang pambayad. Hindi nga ng mga kapatid. Na-stress sa bayarin kaya umiyak. Pero yung mayaman nag-hire pa sila para lang umiyak. Buong kayong litingan niya. Pero nung pagkadilat niya, after niyang mamatay, walang anghel na sumalubong sa kanya. Tingnan niyo, sa araw ng kamatayan, nabaliktad yung mundo nila. Yung mayaman naman ang nasa baba. Kaya mo, ikaw naman umigat. Yung mayaman, gumising ka kasi yung nagulat ka. 1, 2, 3, action. Gumising ka sa nagulat ka. Paano yung nagulat? Pag-gising niya, anong sabi? Nasa impyerno na siya, mga kapatid. Ito ka ng banto. Pag-gising ng mayaman, nasa impyerno na siya. At ang masakit, inaasar pa siya ni Lord habang nasa impyerno siya. Nakita niya si Lazaro nandun sa langit, mga kapatid. Nung nasa mundo, siya ang nasa taas, ito ang nasa baba.
Ang ito hindi sikat, pero nung sa eternity, siya ang sikat, siya naman ang hindi sikat, mga kapatid. Maraming mauuna na mauuli! Maraming mauuli na mauuna! Huwag mong ipagyabang ang status mo sa mundo dahil sa araw ng eternity, pwedeng mapaligtad ka. This is the day of great reversal. Sa ngayon, kinukutya tayong mga Kristiyano. Sa ngayon, tinatawanan tayong mga Kristiyano. Sa ngayon, nilalangit tayong mga Kristiyano. Nilalangit itong ating mahabang buhok. Nilalangit itong ating mahabang panda. Nilalangit tayo, wala tayong make-up. Mag-antay lang kayo! Darating ang panahon. Makikita nyo sino ang nasa taas at sino ang nasa baba. Kuwi ka naman naman. Hindi ka masaya mo lang kung sa impyerno. Alam niyo, sabi ng mayaman, Lazaro, ganun ka nga ng tubig dyan sa langit. Pakipagkasan ako, Lazaro, ba dito life is sobrang init dito, Lazaro. Sobrang init dito sa impyerno. At alam mo anong pinakiusap ng mayaman kay Abraham? Yung sinayang niya nung nasa mundo siya. Anong pakiusap niya? Mahabag kayo! Mahabag kayo sa akin! Pero nung nasa mundo ka, binigyan ka ni Lord ng buhay, nahabag sa iyo ang Diyos, pero iniisnab mo. Hiniwala ito, dumayo ka rin dyan. Di may importante yan. Corny yan, balo yan. Yung tinatanggihan mo ngayon, yan ang hanap-hanapin mo pagdating mo sa impyerno. Hahanapin mo ang grasya. Hahanapin mo ang mercy. Hahanapin mo ang pag-ibig ng Diyos. Pero ang impyerno ay lugar na walang pag-ibig ng Diyos. Walang grasya ng Diyos. Walang kapatawaran ng Diyos. Wala nang pagbabago sa isip ng Diyos. Pero ay lugar ng galit ng Diyos sa mahabang panahon na binigay niya sa iyo nang you waste your life. At ano ang sabi ni Abraham sa kanya? Anak, alalahanin mo nung nasa lupa ka. Alalahanin mo nung nasa mundo ka. Anong ginawa mo sa buhay mo? Bakit hindi mo binigay sa Diyos? Binigyan ka ng mata para makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Binigyan ka ng bibig para tumawag ka sa Diyos. Binigyan ka ng kamay para purihin ang Diyos. Binigyan ka ng paa para lumakad pabalik sa trono ng Diyos. Pero sinayang mo yung buhay mo. Sinayang mo yung talento. Sinayang mo yung abilidad. You wasted your life. Ilang katok ng Bible study dumaan sa bahay mo. Ilang tao sumalubong sa iyo ang kinapigan ka. Tara! Simba tayo! Ginawa mo! Lahat ng chance binigay na ni Lord sa iyo. Kahit hindi ka nga nagsisimba, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Nakatapos ka ng pag-aaral, meron ka pang magandang trabaho, tapos meron ka pang malagong negosyo, pero bakit wala kang panahon sa Diyos? You're wasting your life. Huwag kayong gumaya-gaya kasi sa limutan ng mga kayamanan na yan. May rehab dyan. May rehab dyan. Lahat ng nasa rehab na yan, puro mayayaman. Pansinin nyo, lahat ng mga depressed, mga mayayaman. Bakit? Kasi isip nila, bakit gano'n? May pera naman kami. May palasyo naman kami. Lahat pwede namin gawin, pero bakit parang kulang? May size talaga ang buhay. At nadidepress nila mga kapatid. Because only Jesus can satisfy your soul. Si
si Jesus na at si Lazaro ay nasa langit. Alam niyo ba meaning ng pangalan na Lazaro? God help him. Kung mapupunta tayo sa langit, isa lang po ang dahilan. Dahil tinulungan tayo ng Diyos mapunta sa langit. Spirit by spirit, tayo rin ay mga Lazaro. Mga pulubi, mga kapatid sa spiritual, mga kadiri, mabaho, makasalanan, mga kapatid. Pero sa awa ng Diyos, inabot niya tayo sa kumuloy ng ating mga kasalanan. Iyakap tayo sa ating karamihan at binigyan tayo ng bagong pag-asa at bagong buhay. Diyan na kayo ha. Kaya pagdating mo sa langit, ang sabi ng Bible, iiyak daw tayo. Bakit tayo iiyak? Hindi tayo iiyak dahil nagbulat tayo sino yung mga nandun. Bira na sa langit ka naman, judgmental ka pa rin. Bakit pa langit to? Hindi ba nasisip mo yan ah? Swerte naman ang walang hiya. Hindi ka magugulat kung sino rin yung wala noon. Wala sa evangelist. Kapits-pits pa ng pasig namin na hindi pala siya nakalaki. Hindi mo hahanapin kung sino yung wala doon. Hindi ka magugulat sino yung nandun. Pero iiyak ka. Bakit? Dahil sa isip mo, bakit ako nandito? Hallelujah. Bakit ako nasa langit, Lord? Alam mo, Lord, lang ang kainaan ko. Alam mo lang ang pagkukulang mo. Kaya iiyak ka kasi alam mo, hindi mo deserve talaga. Hallelujah. Alam mo, hindi ka mo nagpagawa. Kaya iiyak ka. Pero ang sabi ng Bible, pupunasan ni Jesus yung luha sa ating mga mata. At iiyak ka, sasabihin mo, thank you, Lord, tinulungan mo ako. Thank you, Lord, niligtas mo ako. Hindi ako karapat-dapat sa langit. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Iiyak tayo doon. Because we know it's only God who help us. Yes. Hindi mo sasabihin sa langit, nandito ako kasi prayerful kasi ako eh. Nandito ako kasi lagi ako nag-fasting. Ngayon dito, tuwing Sabado lang. Once a month pa, may mga absent pa. Hindi ka gano'n. Pagdating mo sa langit, iiyak ka dahil alam mo, hindi ka worthy doon. Yes. Pero nahabag ang Diyos. Amen. Mas mga kapatid. Nung nasa impyerno siya, ang tanggap na niya na doon na siya habang buhay, nag-request na lang siya. Ano ang request ng mayaman kay Abraham? Pwede ba? Pakipadala mo si Lazaro sa mga kapatid ko! Kung ako may impyerno, huwag naman sana yung pamilya ko! Ayoko mag-family reunion kami dito! Pwede ba, Abraham? Pakipadala si Lazaro at pakisabi na may impyerno! Please, somebody, preach to them! Lahat ng nasa impyerno ay sisigaw, please, magpadala ka ng preacher, hindi yung bakit na preacher, hindi yung papogi na preacher, hindi yung mukhang pera na preacher. Gusto namin ng preacher na walang takot, na tatayo sa likod ng pulpito at sasabihin, pag wala si Jesus, may impyerno ka. That's right. We need a kind of preacher na may boldness to preach the truth of the gospel. Hindi natin kailangan ng preacher na naghahapon lang ng times. Yes. Ranasan ko na yun noon, mga kapatid, nagpapastor ako. Dinate ako ng isang kapatiran na mayaman, inutusan ako. Pastor, huwag mo na i-preach ko ha.
Promise, tuloy-tuloy ko yung tithes ko. Sabi ko, sorry ma'am, sige na lang yan. Huwag niyong tintahan ang gusto ng Diyos sa pera. Yes. Yes. Huwag niyong tintahan. Wala akong pakialam, may ma-offend man o may masaktan. At least sinabi ko yung totoo, mga kapatid. Wala ako dito para magustuhan mo ako. Wala ako dito para maging favorite mo ako. Nandito ako dahil kailangan niyong maligtas. May impyerno, may langit. Kailangan sabihin ang totoo. Kahit maraming kumagalit. Yes. Hallelujah. Yun lang ang pakiusap ni Lazaro. Please, magpadala ka ng mag-preach ng impyerno. Wala na nag-preach masyado ng impyerno ngayon. Duwag na yung mga pastor nila mga kapatid. Yung lang encourage. Okay naman yan, may panahon siya. Pero hindi natin habol yung dumami yung tao sa church. Yes. Hindi natin kailangan kahitan yung ilang part ng Bible para lang magtuloy-tuloy sila magsimba. Trabaho ng church hindi dumami. Trabaho ng church magligtas. Yes. Okay lang kung lilima na kami. Kung sa langit naman lahat. Okay lang, hindi sayang. Kasi umabot kayo ng 1,000, pero 1,000 din kayo mapupunta sa impyerno. Wala yan sa palangian ng church. Ang tanong, pinapangaral ba talaga yung katotohanan ng Ebanghelyo? Hallelujah. Jesus is coming very soon. Repent! 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 Hallelujah. Ayaw ko siya. Dito na pagkakasya. Hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah. Masyado Hallelujah. sa iyo mga kapatid. Umating din sa point ng buhay ko nang sumuko ako sa ministry. At nag-backslide ako. At nung nag-backslide ako sa ibang church ako nagsimba. Hindi yung PC, pero ibang grupo. Huwag niyo nang alamin yung pangalan. Huwag na kayong chismosa. Basta nag-attend ako doon sa simbahan na yun. Dumating na yung pastor sa pulpit. Nagbasa ng ilang titulo. Gawin niyo mga kapatid, ang preaching niya ay patungkol kay Dwayne Wade, basketball player. Dwayne Wade. Nilagay sa video, kasi ang sabi niya, si Dwayne Wade kasi nagbigay ng mga ng mga charity sa mga pulunan. So, ang challenge ng preaching niya, gayahin natin si Dwayne Wade, mga kapatid. Talagang nagbibigay siya, tumutulong siya. This is a big mega church. Ang laki ng simbahan. Yung upuan, sobrang comfortable, parang nasa aeroplano. Sa nakakaigit ako mga kapatid. Hallelujah. Ang lamig, komportable. Pero sa buong preaching niya, Dwayne Wade. Kayahin natin si Dwayne Wade. Kaya nung altar calling, hindi ko rin alam kung pipray ko tuloy. Dwayne Wade, Lord. Dwayne Wade. Sabi ko, pray sila. Magbigyan natin, balik tayo sa sunod. Sunod na linggo. Basa na naman siya ng isang talata. Patungkol naman sa samurai. Japanese samurai. Sabi naman niya, gayahin natin ang mga samurai. Ang disiplina ng mga samurai. Ang mga effort or training ng mga samurai. Gaya tayo ng mga samurai. Walang Jesus, walang verse, walang baptism, walang repentance. Samurai. Kung naman sa altar ko, Lord, gusto ko maging samurai. Gusto ko samurai, Lord. Gusto ko samurai. Sabi sa inyo mga kapatid, tumatawa ako, pero yung loob ng puso ko umiiyak. Nag-grieve ako kasi 3,000 tao. Hindi narinig yung gospel, mga kapatid. 3,000 tao ngayon. Mga mahihawan na tao, tapos ganito yung pinipray sa pulpit nila. Naawa ako
Baka hindi na nakapag-study yung pastor. Baka medyo na-busy. Last church. Simba ulit ako doon mga kapatid. Ang preaching niya about gulay. Sari-sari mga gulay na sa PowerPoint. Ito, carrots maganda sa akin. Ito ang malunggay. Ito ang... sabi ko, tama na! Di na ako dito. Dwayne Wayne Samurai Gulay. Ano ba to, Lord? Doon ko na-appreciate ang UPC. Magpasalamat kayo mga kapatid. Hindi man kagandahan ang ating mga simbahan. Hindi man matalino ang lahat ng ating mga pastor. Pero pinapangaral ang katotohanan sa atin. Salamat sa ating mga pastor na pinipreach ang Acts 2:38. Pinipreach ang Hallelujah, water baptism in Jesus' name. Pinipreach ang Holy Ghost. Pinipreach ang one God. Pinipreach ang holiness. Pinipreach ang modesty. We don't need a wishy-washy preacher. We need a bold preacher. That will preach the truth. Amen. Purihin muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Come on, magpasalamat ka sa iyong pastor. Na hindi iniisip ang face mo. Ipipreach ang holiness. Ipipreach ang modesty. Ipipreach ang kaligtasan. Kaya yung mayaman, isa lang pakiusap niya, magpadala ka ng mga aral. Huwag ka magpadala ng motivational speaker. Huwag ka magpadala ng inspirational talker. Padala ka ng preacher. Amen. Na walang tapon, na alam niya na ang daladala niya ang pinaka-importanteng mensahe sa buong mundo. Ang confidence niya wala sa sarili niya, pero ang confidence niya ay nasa Word of God. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. At anong sabi ni Abraham? Kahit bumaba pa yan si Lazaro sa lupa at mabuhay magmuli, hindi yan sila maniniwala. Kung hindi nga sila naniwala kay Moses at ang kanyang mga propeta, hindi rin sila maniniwala kay Lazaro. Ngayon, may buhay ka, may lakas ka, nakakahinga ka pa. Ano plano mo? Sayangin ang buhay mo? May ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Don't waste your time. Hallelujah. Don't waste your time. And the song na paulit-ulit kong pinapakinggan today, and I want to sing that song to you this morning as I close. And just San Antonio Church. It's my word for you. Don't waste your life. Hallelujah. Give your life to Jesus. God. Bigyan niyo na sa Panginoon. Amen. Promise, walang pinaka-fulfilling at pinaka-masarap sa pakiramdam kundi ang magpipod sa Panginoon. Amen. The song says, kailan pa ibibigay ang buhay ng lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo, buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan ay tataas. Kung wala ng pagkakataon, at huli na ang laman. At kung ang aral mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Hallelujah. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Asan natin mga kumain? At kung ang araw
Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon. Hallelujah. May po tayo mga kapatid. At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Oh, hallelujah! At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos?
natin nararamdaman ang kanyang presensya. Dito tayo pinapalakas ng Panginoon. Kapag tayo po ay nakustos tayo sa presensya ng Diyos. Kaya hindi ko magawa ng labas. Tulungan natin yung wala kang Holy Ghost. Tulungan natin yung wala kang Holy Ghost. Yung oras natin. Magbigay pa tayo ng 10 minuto na tayo ay tatanggapin natin ang kanyang presensya. Ang pinagpos ang Panginoon, huwag tayo maloon. Halina. Halina mga kapatid. Maraming na kayang people na hindi na nararamdaman ng presensya ng Diyos. Kapag kulang tayo sa presensya ng Diyos, maiintindihan tayo mga kapatid. Kung hindi lang naramdaman ang umastos sa presensya ng Diyos, hindi tayo makakapasok sa reino ng Diyos. Kaya napakaganda yung mensahe. Ito ay babala sa atin. Ang sabi ng mga ngaral, marami dito sa atin na makapunta sa impyerno. Kilala mo ang iyong sarili mo. Kilala mo ang ating sarili. Kung darating ang Panginoon, ikaw ba ay pupunta sa langit o impyerno? Kilala natin ang ating sarili. Kaya sa oras na ito, kailangan isyon natin na tayo ay makakapasok tayo sa langit kapag dumating ang kamatayan. Isyon! Na makakapasok tayo sa kalihan ng ating Panginoon. Kaya habang nakataas ang ating kamay, taas natin ang kamay, taas natin ang kamay, nandito ang Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kapag kukunin mo ang ating buhay, gusto ko mapanangin. Ayaw ko na malala yung mayaman sa impyerno. Gusto ko pumunta doon sa lugar ni Lazaro. Kailangan na nataas ang ating kamay. Sabi ng Malay at tayo ay pumitiin pa ng dalian. Sabi ng Malay, ang nakataas ang ating mga kamay, pumitiin tayo minsan pa ng kapatawalan sa ating mga pagkukulang. Panginoon, nalito po ang iyong mga anak. Nakataas ang aming mga kamay. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Nilisip mo kami, Panginoon, sa iyong tugon sa puhagos, sa krus ng Kalbaryo. Nilisip mo po ang aming pusong kaisipan para kami ay kalapat-dapat kami, Panginoon, na ikaw ay aming mong tatagin. Ang iyong banal kong Espiritu. Kaya sa oras na ito, Panginoon, bago man kami naalis, uuwi sa aming mga lugar, sa aming mga tahanan, Panginoon, kailangan namin, Panginoon, na maramdaman namin minsan pa ang iyong banal kong Espiritu, Panginoon, mula sa mga tatay, mga nanay na nandito sa loob ng church, maging ang mga bataan, Panginoon, iunat mo ang iyong kamay at ipatong mo sa bawat isa sa amin at higit sa lahat, Panginoon, iyong iguhos ang banal mong Espiritu sa bawat isa sa amin. Sige, kung gusto mong tanggapin ang Holy Ghost, buksan mo ang iyong bibig. Sabihin natin, hallelujah! Hindi! Hallelujah!
Sumagdami niya lang. Kung nalalaman mo, sumama ka, sister. Pagmuli ka sa Diyos. Hindi pa tapos ang pagkilos ng Panginoon. Kung ako nagkikita na proposes ng presenta ng Panginoon. Huwag kang manood! Sumapat tayo sa Diyos presenta sa Panginoon. Sige, sabayin natin ang Panginoon ng kapatid. Habang meron po ang focus mo sa presenta ng Panginoon. Sino pa sa inyo ang hindi patawagan ng Holy Ghost?